Isang ama na nagluksa sa pagkamatay ng asawa niya kaya lumayo siya. Sa pag-iwan niya sa kambal, ay isang yayang magbibigay ng pagmamahal bilang isang ina sa kambal. Siya din kaya ang magbibigay ng pagmamahal sa mga ama nito? Simulan natin ang kwento. Anak! Anak! Tawag ni Bebet sa kanyang anak na si Isla. Natataranta namang lumabas mula sa kusina si Isla dahil sa sigaw ng kanyang ina. Nay, bakit may sunog ba? Umiling si Bebet at nakangiti na tumingin kay Isla. Nakausap ko si kumari kanina sa bayan. Ang sabi niya ay yung amo niya ay naghahanap ng yaya para sa kambal na apo ng amo niya. Sinabi ko na baka pwede kang ipasok. Nanlaki naman ang mga mata ni Isla. Talaga, Nay? Pwede ako? Tumango naman ang ina ni Isla habang tuwang-tuwa. Oo anak, sa susunod na araw ay babalik na sila sa Maynila at sinabi niya na isasama ka na niya. Napatalon-talon si Isla sa sobrang tuwa. Naku, magandang balita yan, Nay. Magkakatrabaho na ako at makakatulong na rin ako sa inyo. Napatigil sa pagngiti si Isla at nanlaki naman ang mga mata niya. Ang niluluto ko, Nay! Nagmamadali naman silang pumunta sa kusina at nasunog nga ang niluluto ni Isla. Naku, sayang naman ang isda na niluluto mo, anak. Napasimangot naman si Isla pero ngumiti pa rin. Ayos lang yan, Nay. Pag nakapagtrabaho na ako at nakasweldo ay magpapadala ako sa inyo tapos bumili ka ng 1 kilo at 10 kilo ng isda. Natawa na lamang si Bebet sa pinagsasasabi ng anak. Napakaswerte talaga namin at ikaw ang naging anak namin. Maganda na, mabait, mapagmahal at matulungin pa. Niyakap ni Bebet ang anak niya. Mas maswerte po ako dahil kayo ang naging mga magulang ko. Ngumiwi naman si Bebet. Maswerte ka pa rin sa amin kahit na naghihirap tayo, kahit na hindi ka namin napag-aral at nabigyan ng maginhawang buhay? Tanong ni Bebet. Napabuntong hininga naman si Isla at hinawakan ng kamay ng ina. Nay, wala naman sa perang pagiging swerte sa isang magulang eh. Kahit hindi niyo ako napag-aral at nabigyan ng magandang buhay, maswerte pa rin ako sa inyo. Yung ibang mga anak ay pinabayaan na lamang ng magulang nila eh. Tinatapon pero kayo ni tatay. Kahit na naghihirap ay inalagaan niyo kami at ginagawa ang lahat para makakain kami 3 beses sa isang araw. Kaya para sa akin, kayo ni tatay ang pinaka-the best na magulang sa buong mundo. Saad pa nito? Napasimangot na nga lamang si Bebet at tila pinipigilan maiyak. Pinapaiyak mo naman ako eh. Ngumiti si Isla at niyakap ang ina. Asus! Ito ang tatandaan niyo, Nay. Ang buhay ng tao, parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw naman. Nasa ilalim tayo ngayon pero balang araw, pupunta naman tayo sa ibabaw. Magiging magaan din ang buhay natin at gagawin ko ang lahat para maiahon kayo sa hirap. Ngumiti naman si Bebet at niyakap ang anak. Dumating ang araw na umalis na rin si Isla sa kanila. Nagkaiyakan pa kanina ang mga magulang at kapatid niya. Pakiramdam niya ay ibibitay na siya sa mga iyak ng mga to. Pero mabuti na lang nakaalis siya. Nahihirapan man siya dahil malalayo siya sa pamilya niya. Kailangan nga niyang tiisin dahil para naman ito sa pamilya niya. Kapag nakapag-ipon na siya ay magpapatayo siya ng sari-sari store para sa ina niya para hindi na ito mahirapan sa paglalako ng mga puto. Napatigil si Isla nang makita ang malaking bahay kung saan siya nagtatrabaho. Ang laki naman pala ng bahay ng amo niyo, Ate Celia. Hay naku, malaki talaga. Mabait si Ma'am Nadia, yung amo ko, pero nagtatakang nakatingin si Isla kay Celia. Bakit, Ate Celia? Napabuntong hininga si Celia. Pasensya ka na, Isla, hindi ko nasabi sa'yo. Mas lalong nagtataka si Isla. Yung mga bata kasi naalagaan mo bago pa man masabi ni Celia ang tungkol sa mga aalagaan ni Isla, napasigaw na lang siya nang may tubig na bumabasa sa kanila. Dave, Drake, itigil niyo yan.
Tumigil naman ang tatlong bata sa pagbaril sa kanila ng tubig gamit ang water gun at bumungis-ngis. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Doon kayo pumasok. Pinandilata ni Celia ang tatlong bata. Nagtatawanan ng mga ito na pumasok sa bahay. Ni hindi man lamang natakot sa sigaw ng babae. Napapailing na lamang si Celia habang pinupunasan ng damit. Naku, pagpasensyahan mo ng mga batang yun ha. Pinunasan din ni Isla ang kamay at braso niya. Triplets po pala nga alagaan ko? Tumango si Celia. Sana magtagal ka sa pag-aalaga sa kanila. Napakunot mo naman si Isla. Ganito kasi yun. Medyo sutil at saka makulit ang mga batang yun, medyo lang naman. Pinakita pa ni Celia ang mga daliri na senyales na kaunti lang. Sorry, hindi ko kagad sinabi sa'yo, Rush, kasi ang paghahanap ni Ma'am Nadia ng magiging yaya ng mga batang yun. Kasi umalis na yung dating yaya nila. Ilang beses nang may umapply na triplets sa kambal na yun kaso hindi nagtatagal dahil sa pagiging makulit nila. Kaya sana magtagal ka sa kanila, Isla. Habaan mo lang ang pasensya mo sa mga batang yun. Ngumiti at nag-thumbs up pa si Isla. Naku, maasahan mo ko dyan, Ate Celia. Magaling ako sa mga bata, lalo na't mga makukulit ang mga kapatid ko. Sabay pa na itinaas baba ni Isla ang dalawa niyang kilay. Sana nga. O tara na, pumasok na tayo para makilala mo na si Madam Nadia at ang triplets. Pumasok na rin sila sa malaking bahay. Nakilala na rin ni Isla ang magiging amo nila at ang triplets. Ito si Dave at David at Drake, ang mga apo ko. Pakilala ni Nadia sa mga apo nito. Mga apo niyo po sila? Tanong ni Isla. Nakangiti naman na tumango si Nadia. Oo, bakit? May masama ba? Agad na umiling si Isla. Wala naman po. Ang akala ko po kasi ay mga anak niyo po since ang bata niyo pa pong tignan. Napangiti naman si Nadia. Naku, salamat. Tumingin si Nadia kay Celia. Celia, samahan mo si Isla sa magiging kwarto niya. Tumango naman si Celia. Opo, madam. Bahagya namang yumuko si Isla kay Nadia. Maraming salamat po, madam. Ngumiti lang ang babae kaya umalis na nga sila ni Celia. Ito ang magiging kwarto mo, Isla. Namangha naman si Isla nang makita ang kwarto na may dalawang double bed. Pero kahit ganoon ay malaki ang space ng kwarto at malinis. May sarili pang cabinet. Wow! Ang ganda naman ng kwarto ng mga katulong dito, Ate Celia. Mas maganda pa sa bahay namin sa probinsya eh. Ngumiti si Celia. Oo, Isla. Kasi sa isip ni Madam na sa pagod ng trabaho ay magandang kama na mapaghihigaan ng katulong niya. Ito yung magiging kama mo. Tinuro ni Celia ang kama ni Isla. O magbihis ka na dahil simula ngayon magsisimula ka na sa pagbabantay ng mga makukulit na batang yun. Ngumiti si Isla sa babae. Naku, kayang-kaya ko yan, Ate Celia. Magtiwala ka lang. Ngumiti lang ang babae kay Isla. Pumunta sa garden si Isla dahil nandoon ang mga bata. Nagtataka siya dahil hindi niya nakita ang dalawa. Dave? David Drake? Pagtawag ni Isla sa pangalan ng triplets. Kanina pa niya ito tinatawag pero wala namang sumasagot. Napakamot tuloy siya ng ulo. Nasaan na bang mga batang yun? Dave? David? Drake? Muling pagtawag ni Isla sa tatlong bata pero wala talagang sumasagot. Napaaray siya. Nang may tumama sa kanya, napatingin siya sa ibaba at nakita na isa itong maliit na sanga. Muli siyang napaaray nang may tumama ulit sa kanya. Napatingin si Isla sa itaas at doon nakita ang tatlong bata na nakabungis-ngis. Ito pa lang nang babato sa kanya. Napatingin si Isla sa itaas at doon nakita ang dalawang bata na nakabungis-ngis. Ito pa lang nang babato sa kanya. Anong ginagawa niyo dyan? Bumaba nga kayo dito at baka mahulog kayo. Inilagay ng mga batang dalawang kamay sa sentido nito.
Ble, ble, buti nga sa'yo. Sabay sabi ng dalawang bata. Pati na rin ang isa at nagtawanan. Napailing na si Isla. Bumaba na nga kayo, bilis! Ang akala ni Isla ay nagmamatigas ang tatlong bata pero nagpapasalamat siya dahil bumaba rin ang mga to. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na nabali ang sanga na kinapitan ng isang bata at mabilis na tumakbo si Isla at napahiga para masalo ang bata. Napaigik tuloy si Isla nang maramdaman niya na mukhang nabali ang isa niyang kamay dahil sa pagsalo niya sa bata. Nagulat naman ang bata at napatingin sa kanya. Kahit nasasaktan si Isla, ngumiti pa rin siya sa bata. Ayos ka lang ba? Hindi naman nakasagot ang bata at tumangulang. Ngumiti si Isla. Mabuti naman at ganoon. Agad na lumapit si Dave sa kapatid nito. Bro, are you okay? Tumayo naman ang kapatid nito at tumango. Samantala to the rescue din ang isa. Yes bro, pero mukhang nasaktan si Yaya. Naupo si Isla at kahit masakit ang kamay hindi niya yon ininda at hindi niya pinakita sa mga bata. Naku, wala ito Dave, Drake. Ayos lang ako. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Hinoplos ni Isla ang mukha ni Dave. Napakunot noon naman si Dave. Paano niyo po nalaman na ako po si Dave? Ngumiti si Isla at kumindat. Secret! Umikot naman ang mga mata nila David at Drake. Halika na nga bro, nag-iinarte lang yan. Wala nang nagawa pa si Dave nang hilain siya ni David at Drake papasok ng bahay. Tumayo na si Isla at napaigik nang sumakit ang kamay niya. Napabuga na lamang ng malakas na hangin si Isla. Ano ba yan? First day pa lang ng trabaho na bali na ang buto ko ah. Ano naman kayang mangyayari sa akin bukas? Hay, mga bata lang mga yan, kayang-kaya mo to. Sad nito. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Pumunta muna siya sa kwarto. Nilagyan ng herbal oil ang masakit niyang kamay at hinilot-hilot ito. Mabuti na lang talaga at may alam siyang pangihilot. Natuto siya dahil sa namatay niyang lola. Nangihilot kasi ito sa probinsya nila pero ngayon ay wala na ito. Nang matapos ay bumalik siya sa isla. Napapakamot na naman ang ulo ni Isla dahil hindi na naman niya mahanap ang dalawa. Nasa kusina ang mga alaga mo Isla. Bahagyang napatawa si Celia. Dahilan para mapakamot na lamang siya sa ulo. Pumasok siya sa kusina at nakitang dalawang bata na kumakain. Nandito lang pala kayo, kanina ko pa kayo hinahanap eh. Napangiwi si David. What's that smell? Napahawak sa ilong si David. Herbal oil yun. Mas lalong napangiwi ang batang si David. I don't like that smell. Napabuntong hininga na lamang si Drake. Hayaan mo na bro, hindi naman ganun kasama ang smell eh. Nagdadabog naman na kumain si David. Napangiti si Isla kay Dave. Mukhang nakonsensya ang isang bata kaya naging mabait sa kanya. Sa nakalipas na araw, hindi kaagad naging maganda ang araw ni Isla sa pagiging yaya ng triplets. Well, kay David lang naman siya may problema. Dahil si David at Drake sa kanya ay mabait naman. Pero may pagkamakulit pa rin naman. Swak lang sa kanya. Nariyan ang pinagagawa ng mga bata. Nababasain siya ng water gun, bapatuhin ng kung ano-ano. Minsan bigla na lamang siyang madadapa dahil sa kagagawa ng triplets. Ano, kamusta ka sa mga bata? Kaya mo pa ba? Tanong ni Celia nang pumasok nito sa kwarto nila. Natawa na lamang si Isla. Ito, humihinga pa rin at kayang-kaya. Napapailing na lamang si Celia. Alam mo, bilib din ako sa iyo eh. Minsan nga tinatawag na, evil triplets yang tatlong yan. Napaisip naman si Isla. Oo nga pala ate Celia, hindi ko pa pala naitanong sa'yo. Inasan po bang magulang ng triplets? Napapansin ko kasi na si Madam Nadia lang ang palagi nilang kasama. Akala ko nasa bakasyon lang ang mga magulang. Pero 2 weeks na wala pa din sila. Ngayon lang kasi naitanong ni Isla ang tungkol sa mga magulang ng triplets. Dahil matagal pumunta sa kwarto si Celia. Minsan tulog na siya kapag dumarating ito. Napapagod siya sa kakahabol sa mga bata.
Oo nga pala, hindi ko pa naikwento sa'yo. Wala na ang mommy ng triplets pero ang daddy nila, buhay pa at nasa ibang bansa. Doon kasi ang business nila. Napatango-tango naman si Isla. Bakit hindi naman umuwi ang daddy nila? Napabuntong hininga si Celia at naupo sa kama. Simula nang mamatay ang mommy nila, ay sumubsob na sa trabaho ang daddy nila at walang oras sa kanila. Kahit nga birthday ng kambal, hindi siya pumupunta eh. Nagpapadala lang siya ng mga regalo pero hindi alam ng kambal na ang lola lang pala nito ang bumibili at hindi ang daddy niya. Ewan ko ba? Mahal na mahal ni Sir Jude ang asawa niya. Siguro nung mamatay ang asawa niya ay nangulila siya. Pakiramdam ko, sinisisi niya ang triplets. Sa pagkamatay ng asawa niya kaya ayaw niyang makita. Napanguso naman si Isla. Hindi naman siguro, Ate Celia. Wala naman sigurong magulang na isisisi sa anak ang pagkamatay ng asawa, di ba? Umiling si Celia. Alam mo Isla, hindi lahat ng magulang ay mahal ang mga anak nila. May iba na pinapabayaan na lang. Isa pa, hindi naman natin alam kung gaano kasakit ang naidulot kay Sir Jude ang pagkawala ng babaeng mahal niya. Alam mo naman na hindi madali ang magmahal ng isang tao. Ikaw nga hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Napabuntong hininga na lamang si Isla. Kasi po, wala pa sa isip kong mag-asawa lalo na't ang nasa isip ko kung papaano maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Bahagyang natawa si Celia. Mukhang tatandang dalaga ka niya na. Napangiwi tuloy si Isla. Hindi naman siguro Ate Celia. Siguro hintayin ko na lang ang araw na makita kong lalaking para sa akin. Naglilinis si Isla sa swimming pool dahil inutusan siya ng triplets na linisin ito. May bola at ilang laruan ng triplets na lumulutang sa swimming pool. Matibay din ang yaya na ito, bro. Halos isang buwan na rin siya dito ah. Siya na ang may longest yaya na sa record natin. Natalo niya ang isa nating yaya na 1 week ang tinagal. Mukhang hindi umiepekto sa kanya mga ginagawa natin. Dave at saka Drake. May naisip na ako. Napabuntong hininga sa Dave at napatigil sa pagkain. Hayaan mo na siya bro. Napakunot noon naman si David at napatitig sa kapatid. Napapansin ko na parang nag-iiba ka. Tumaas ang kilay ni Dave. Nagiba? Anong ibig mo sabihin? Napapansin ko na bumabait ka na sa katulong na yan. Baka naman nakalimutan mo na ang misyon natin. Napabuntong hininga si Dave. Hindi ko yun makakalimutan pero hindi ka ba napapagod? Ilang yaya na natin ang napaalis natin. It's kinda boring now. Napaisip naman si David. Tama ka naman pero basta. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapaalis ang yaya na yan. Kung napapagod ka, ako na lang ang gagawa. Lahat naman sila iniiwan tayo. Hindi tayo iniintindi. Napailing na lamang si Dave at nagpatuloy sa pagkain. Bahala ka. Napatitig si Dave kay Isla na naglilinis pa rin ng swimming pool. Nag-iisip siya ng pwedeng gawin para umalis na ito bilang yaya nila. Napangisi naman siya nang may maisip siya. Tumayo siya. San ka pupunta? Ngumisi si David habang nakatingin sa kapatid. Basta may naisip ako. Napailing na lamang si Dave at hinayaan na lamang niya ang kanyang kapatid. Lumapit na si David kay Isla. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi siya nakikita. Nang makalapit na siya, ay agad niya itong tinulak. Nahulog tuloy sa swimming pool ang babae. Napatayo naman si Dave at lumapit sa kapatid. Pati na rin si Drake. What have you done, David? Napa-cross arms na lamang si David. Di hinulog siya sa pool. Siguro magtatanda na siya. Talis na rin siya sa wakas. Napapailing na lamang si Dave at napatingin kay Isla. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na kumakapa-kapa ang babae na tila nalulunod. Tinapik ni Drake ang balikat ng kapatid. Bro, mukhang nalulunod si Yaya Isla. Sus, nag-iinarte lang yan. Hindi talaga siya marunong lumangoy. Kuya Alan! Sagutan na nga ng triplets at napatitig sila sa babae hanggang sa
Lumubog na ito. Tinawag nila ang kanilang driver. Pumunta naman ito. O bakit? Tinuro ni Drake si Isla. Iligtas niyo siya, Kuya Alan, bilis! Nagulat naman si Alan nang makita si Isla sa swimming pool at agad na tumalon. Iniligtas nito si Isla at walang malay na naiahon niya ito. Ano bang nangyari? Saad ni Alan. Kinabahan naman si David nang makita na walang malay si Isla. Is she dead, Kuya Alan? Pero agad na nag-CPR si Alan kay Isla at maya-maya pa naibugana ni Isla ang tubig na nainom nito. Ayos ka lang ba, Isla? Hindi nakasagot si Isla at napaupo lang. Marami kasi ang tubig na nainom nito. Tumingin si Alan sa mga bata. Ginawa niyo ba to? Hindi naman nakasagot ang mga bata, idinala na nga si Isla sa kwarto nito at nagpahinga dahil nilalamig ito at mukhang lalagnatin pa. Sad ni Nadia. Naku, pasensya ka na sa mga ginawa ng mga apo ko, Isla. Muntik ka pang mapahamak. Maintindihan ko kung aalis ka na at hindi mo naalagaan ng mga bata. Sabi ni Nadia habang hawak ang kamay ni Isla. Napatingin naman si Isla sa mga bata na nakayuko. Nasa hamba ito ng pintuan. Ngumiti si Isla sa babae. Naku, wala naman pong kasalanan ng mga bata, madam. Napatingin ang mga bata kay Isla, kaya ngumiti siya. Talagang naging lampalang ako kanina habang naglilinis ng swimming pool. Nadulas lang po ako, kaya ako nahulog. Tapos, hindi pa ako marunong lumangoy. Dagdag pa ni Isla at napakamot sa ulo. Napatitig si Nadia kay Isla. Sigurado ka bang walang kasalanan ng mga apo ko? Napatingin si Isla sa mga bata at napayuko ulit. Ngumiti siya kay Nadia. Wala po, madam. Kasalanan ko po talaga kung bakit ako nahulog. Sorry po pala. Sorry sa abala. Sana wag niyo po akong tanggalin sa trabaho, Madam Nadia. Ngumiti naman si Nadia at tinapik ang kamay ni Isla. Nako, syempre hindi ko gagawin yun, Isla. Sige na, magpahinga ka na at inumin mo na tong gamot mo para hindi lumala ang lagnat mo. Talagang diniinan ni Nadia ang sinasabi para marinig ng tatlong bata. Umalis din siya kasama ang triplets. Nang medyo nakalayo na, humarap siya sa mga bata. Sana gumaling na si Isla. Naku, dahil sa paghulog niya sa swimming pool, nagkasakit siya. Baka walang mag-aalaga sa inyo, sabi ni Nadia at pinaparinggan ang triplets. Alam naman niya kasi na may kinalaman talaga ang mga apo niya sa nangyari kay Isla. Pero ang pinagtaka niya ay kung bakit pinagtatakpan ito ng babae. Ang ibang mga yaya ay umiiyak at tinatawag na evil triplets ang tatlong bata bago umalis. Pero si Isla ay pinagtakpan pa ang mga bata. Napatingin sina Dave, David at Drake sa isa't isa. Kinabukasan ay binantayan pa rin ni Isla ang mga bata. Magaling ka na po ba, Yaya Isla? Baka po mabinat ka. Pwede niyo naman pong hindi muna kami bantayan, dito lang naman po kami sa bahay. Napangiti si Isla dahil kinakausap siya ni Dave at mukhang nag-aalala ito sa kanya. Naku, ayos lang ako, Dave. Mabuti ng pakiramdam ko, isa pa. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dahil mga alaga ko kayo. Hinaplos ni Isla ang pisngi ni Dave. Tumikhim naman si Dave at tumingin sa kakambal. Wala ka bang sasabihin dyan, bro? Nakayuko pa rin si David at hindi makatingin kay Isla. Sorry po. Ngumiti lang si Isla kahit hindi nakikita si David. Ayos lang, wala ka namang kasalanan eh. Ngumiti naman si Dave. Wala po siyang kasalanan kasi hindi niyo naman po nakita ang pagtulak niya sa iyo pero siya po talagang may kasalanan. Saad nila Dave at Drake. Mas lalong napayuko si David. Ayos lang yun, Dave, hindi naman sinasadya ni David eh. Nakakunot noo na nakatingin si Dave sa babae. Bakit niyo po pala kami pinagtakpan po kay Lola? Bakit po hanggang ngayon hindi niya pa rin po kami pinapagalitan at bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umaalis sa kabila ng pinaggagawa namin sa'yo? Napabuntong hininga naman si Isla at ngumiti. Naintindihan ko kasi kayo.
Napatingin ang triplets kay Isla. Alam ko naman na walang bata na masama. Sa tingin ko, kaya nyo yan ginagawa dahil naghahanap kayo ng atensyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko din naman kayo'y iwan na talagaan ko kayo. Napaismid naman si David. Daddy nga namin iniwan kami, ikaw pa kaya? Nayaya lang namin. Maliit na ngumiti si Dave kay Isla. Napabuga ng malakas na hangin si Isla at hinawakan ng kamay ni Dave. Mahina niya itong pinisil. Alam niyo nasasaktan lang ang daddy niyo kasi nawala ang mommy niyo. Mas lalong napaismid si David. Dahilan na ba yun? Para iwan niya kami? Bakit? Hindi ba kami nasasaktan na nawala ang mommy namin? Hindi lang naman siyang nawalan na nawalan din naman kami ng mommy. At ano, iiwan na lang niya kami kay Lola dahil nasasaktan siya? Paano naman kami? Paano naman kaming mga anak niya na nawalan ng mommy? Galit na umalis si David at pumasok sa kwarto nito. Napabuntong hininga si Dave. Pagpasensyahan mo na si David, Yaya. Sa amin po kasing tatlo. Siya yung mas nasaktan eh. Tumangutango lang din naman si Drake. Napalabi na lamang si Isla. Naintindihan ko naman. Hinaplos na lang ni Isla ang buhok ng bata. Kumatok si Isla sa pinto ng kwarto ng kambal. David, si Yaya Isla ito, pwede ba akong pumasok? Hindi nakakuha ng sagot si Isla, kaya binuksan niya ang pinto. Nakita niya si David na nakadapa sa kama. Sinabi ko bang pumasok ka? Pagsusungit ni David. Hindi ka naman kasi sumagot eh. Alam mo ba silence means yes? Hindi sumagot ang bata. Lumapit si Isla at naupo sa sahig. Huwag ka nang masungit, David. Alam mo bang nakakapangit ang pagiging masungit? Naintindihan ko kayo kung bakit kayo nagiging ganyan nila David at Drake. Biglang tumayo ang bata. Kaya napatingala siya dito. Bakit? Nawalan ka rin ba ng magulang? Iniwan ka din ba nila? Hindi naman pala eh. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin na nararamdaman mo rin ang nararamdaman namin. Kasi hindi ka ang nawalan, hindi ka ang iniwan ng mga magulang. Sigaw ni David. Naawa naman si Isla sa bata. Kahit kasi galit ito at sumisigaw at umiiyak. Hindi ko naman talaga naranasan ang nangyari sa inyo. Pero alam ko ang sakit. Hindi naman kailangan maranasan ang nangyari sa isang tao para malaman ang sakit na nararamdaman mo. Alam kong masakit, David, dahil mga bata lang kayo at wala kayong kaalam-alam. Napabuntong hininga si Isla. Pero pwede naman kayong maging masaya nang kayo lang ng lola niyo, di ba? Nakakalungkot ang nangyari sa inyo pero mas nakakalungkot kung habang buhay kayong mamumuhay sa kalungkutan at sakit. Masaya at makulay ang buhay, David. Kaya wag mong hayaan na makulong ka sa nakaraan. Yan ang tandaan mo. Tumayo na si Isla at ngumiti sa bata. Lalabas na ako ha. Kung mabagot ka dito, lumabas ka na lang. Nandun lang kami nila Dave at Drake sa labas. Tinignan pa nga ni Isla ang bata bago lumabas ng kwarto. Naiwan naman si David sa loob ng kwarto habang umiiyak. Kamusta na po si David? Tanong ni Drake. Napatingin si Isla kay Dave na hindi niya namalayan na nakabang pala sa labas ng kwarto. Napabuga ng malakas na hangin si Isla. Ayon, galit sa akin. Naging malungkot naman si Dave at Drake. Naku, pagpasensyahan mo na si David, Yaya. Ngumiti si Isla at pumantay sa mga bata. Ayos lang. Naintindihan ko naman si David eh. Nagtataka na nakatingin si Dave kay Isla dahilan para magtaka siya. Bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ang mukha ko? Umiling si Dave. Wala naman po. Nagtataka lang po ako kung papaano niyo po nalaman na ako po si Dave at siya po si David. Tsaka alam niyo din po, kapag si Drake, triplets po kami tsaka magkakamuka. Yung iba nga po nahihirapan po kung sino po si Dave, si David o kaya si Drake eh. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Hindi man ako marunong lumangoy pero mataas naman ang memorya ko. Nang ipakilala kayo sa akin ni Madam Nadia, tinatandaan ko na ang mukha niyo. Kaya kilala ko kung sino kayo. Hindi niyo ako maluloko.
Itinaas baba pa ni Isla ang kanyang dalawang kilay. Tara, doon na tayo sa baba, maglaro tayo. Hinawakan ni Isla ang kamay ni Dave at aalis na nga sana sila nang biglang bumukas ang pinto. Nakayuko ang bata at hindi pa rin nakatingin sa kanya. Hindi rin ito nagsasalita. Nagkatinginan naman sina Isla at Dave. Napakibit balikat na lamang ang bata. Gusto mo bang sumama sa amin ni Dave na maglaro sa baba? Hindi sumagot si David pero napangiti si Isla. Halika na nga. Ngumiti rin si Drake. Inilahad ni Isla ang kamay kay David. Ilang segundong lumipas bago nito kinuha ang kamay niya. Mas lalo siyang napangiti dahil mukhang magiging mabait na ang bata sa kanya. Lumipas ang ilang linggo na naging masayang triplets kasama si Isla. Natutuwa siya habang kasamang kambal lalo na't mas lalo niyang nakikilala ang mga to. Mukhang close na ang kambal kay Isla, sabi ni Nadia habang nakatingin sa kambal na hinahabol si Isla. Oo nga po mabuti na lang talaga at hindi na pinapahirapan ng mga bata si Isla, sabi ni Celia at nilagay ang juice. Sana si Isla lang maging huling yaya ng kambal. Nakangiting nakatingin si Nadia sa mga apo niya. Ngayon niya lang nakita na naging masaya ang dalawang bata na ibang tao ang kasama. Alam niya ang pinaggagawa ng mga apo niya pero hindi niya magawang pagalitan dahil wala na ang mga magulang nito. Kaya iniintindi na lamang niya. Pero ngayon ay masaya na ang mga bata. Oh Dave, nasan si David? Bakit ikaw lang lumabas? Nagtatakang tanong ni Isla nang makita si Dave na lumabas ng kwarto. Pupuntahan sana niya ang dalawa sa kwarto nito para tawagin para kumain ng agahan. May sakit po kasi si David Sad pa ni Drake at Dave. Nag-alala naman si Isla. Ha? Di kailangan niyang kumain, sandali dadalhan ko siya ng pagkain at gamot. Bumaba na muna sina Dave, Drake at Isla sa kusina. Nilagyan na muna niya ng pagkain ng pinggan ng bata bago dinalhan ng pagkain si Dave sa kwarto. David, may dala akong pagkain at gamot. Nakita ni Isla si David na nakahiga sa kama. Hindi po ako umiinom ng gamot. Ayoko pa sa gamot. Inilagay ni Isla ang tray na may pagkain sa bedside table. Papaano ka gagaling kung ayaw mo uminom? Umiling pa rin ang bata. Ganito na lang. Hihilutin na lang kita at baka may bali ka kaya may lagnat ka. Alam mo marunong ako manghilot. Napakunot noon naman ang bata. Ano po yun? Basta sandali lang, kukunin ko lang herbal oil ko. Umalis muna si Isla at bumalik kagad. Halika na dito anak, tumalikod ka. Inalis ni Isla ang damit ng bata. Nilagyan ng herbal oil at hinilot ito. Masakit ba to? Tumango naman ang bata. Meron ka atang pilay dito gagaan din ang pakiramdam mo mamaya kapag naging maayos ito. Hinilot pa ni Isla ang likod ng bata at nang matapos ay binihisan nga ng bagong damit. Ito, kumain ka na muna bago ka magpahinga. Sinubuan ni Isla ang bata at pinupunasan pa ang bibig nito. Nang matapos ay pinahiganan niya ito. O siya, magpahinga ka na para gumaling ka kaagad. Lumabas si Isla at si Dave at Drake na muna ang nilalaro niya. Minsan sinisilip-silip niya si David at natutulog pa din ito. Kinabukasan ay mabuti na ang pakiramdam ni David. Habang inaayos ni Isla ang mga laruan ng triplet sa sala, napatigil siya nang bumungad sa kanya ang isang bulaklak. Napatingin siya sa may hawak nito at nakita niya si David habang hindi nakatingin sa kanya. Teka, para ba to sa akin? Tumango si David kaya kinuha ni Isla ang bulaklak. Bakit mo naman ako binibigyan ng bulaklak? Nakayuko si David. Bilang pasasalamat po sa pag-alaga niyo po sa akin kahapon. Napangiti naman si Isla at hindi napigilan na yakapin si David. Wala yan, David. Kung sakasakali man na magkasakit ka ulit, ay aalagaan kita ulit. Hindi ba sinabi ko sa inyo na aalagaan ko kayo at hindi ko kayo pababayaan?
Napakurap-kurap ang mga bata habang nakatingin sa kanya. Hindi mo kami iiwan? Tumango naman si Isla. Pakakatulad ka lang din po ng mommy at daddy po namin na iniiwan po kami. Napaiyak na ang bata kaya naman pinunasan ni Isla ang mukha ng bata. Hindi ako sila, okay? Ako ang yaya niyo at nangangako ko na hindi ko kayo iiwan, okay? Napasimangot si David. Talaga po? Tumango si Isla at sinapo ang mukha ng bata. Oo naman. Mahal na mahal ko kayo nila, Dave at Drake. Tinuturing ko na parang mga anak kayo. Niyakap ng mga bata si Isla. Napangiti naman siya at niyakap pabalik sina Dave at Drake. Natutuwa siya dahil sa wakas, tanggap na siya ng mga alaga niya kaya pinapangako niya na mas aalagaan pa nga niyang mga to. Naging masaya ang mga bata at napuno ng tawanan ng bahay na noon ay iyak ng mga katulong dahil pinapahirapan ito. Natutuwa naman si Nadia dahil naging masaya na ang mga apo niya dahil kay Isla. Maswerte siya dahil sa kanila napunta si Isla. Ito na ang paborito niyong merienda. Inilagay ni Isla ang merienda para sa mga alaga niya sa mesa. Nilalagyan na niya ng pagkain ng mga pinggan ng mga to. O kain na kayo. Biglang natigilan si Isla at nagtataka na nakatingin sa mga bata dahil tahimik ang mga to. Kapag naman dinadalahan niya ng paborito nitong pagkain ng mga bata, ay nagtatalunan ng mga to sa tuwa. Pero ngayon ay tahimik sila. Mukhang malalim ang iniisip ng triplets. Dave? David, Drake? Anong nangyayari sa inyo? Bakit ang tahimik niyo ata? May sakit ba kayo? Hinawakan niya isa-isa ang noo ng tatlong bata pero wala naman. Wala naman kayong mga lagnat Ano bang nangyayari sa inyo? May problema ba kayo? Nagkatinginan ng dalawang bata at tumingin kay Isla. Balita kasi namin ay magbabakasyon si daddy dito. Sabi ni Dave at tumango naman si David. O hindi ba good news yun? E ano ikinalulungkot niyong tatlo? Hindi ba dapat masaya kayo? Napaismid si David. Ano pong nakakatuwa doon? Mas mabuti pa nga po na hindi na siya bumalik sanay naman po kami na wala po siya dito. Sa dinami-rami ba naman po ng lugar bakit dito ba po siya magbabakasyon? Napabuntong hininga si Isla. Siyempre nandito ang pamilya niya, ang mommy niya at mas lalo ang mga anak niya. Natawa si David dahilan para mapatitig si Isla sa mga bata. May mga anak pa pala siya? Ang akala ko ay binata siya. Napabuga na lamang ng malakas na hangin sa Isla. Mukhang malaki ang galit ng dalawang bata sa ama nito at hindi naman niya masisisi. Ngumiti na lamang si Isla sa mga bata. Sige na, wag niyo na yung isipin ng daddy niyo. Ang mas mabuti pa, kumain na tayo at maging masaya na lang, okay? Dumating na nga ang araw na dumating na ang daddy ng kambal. Hindi makapaniwala si Isla nang makita ang gwapong lalaki at bata pa kong tignan. Ngayon alam na niya kung saan dagman ang dalawang bata. Kamukhang kamukha ng kambal ang ama nito. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito, Jude. Natutuwa ako at alam kong natutuwa din ang mga anak mo. Tumayin si Nadia sa kambal. Oh, Dave, David, Drake, nandito ang daddy niyo. Yakapin niyo naman siya bilang pag-welcome sa kanya. Hindi gumalaw ang tatlong bata, tumalis lang. Tinawag ng mga ito ni Nadia pero hindi nakinig ang mga bata at naggulong sa kwarto nito. Pilit nang umiti si Isla. Pagpasensyahan niyo na po ang kambal. Sige po, susundan ko muna sila. Umalis na rin si Isla at sinundan ang tatlong bata. Kahit na kumain, hindi sumabay ang tatlong bata at sa kwarto lamang kumain ng triplets. Nang makalabas si Isla mula sa kwarto, nagulat siya nang makita si Jude. Mukhang nasa labas lang ito ng kwarto ng triplets. Kayo pala, Sir Jude. Biglang nailang si Isla dahil sobrang seryoso ng mukha ng lalaki. Masyadong malamig kung tumingin. Tulog na ba sila? Tumango naman si Isla. Sir, pwede ko ba kayong makausap? Tumingin si Jude kay Isla dahilan para mapalunok siya. Hindi mo pa ba ako kinakausap sa lagay nito? Natameme naman si Isla at napakamot ng ulo.
Oo nga pala, sabi ko nga. Pilit na ngumiti si Isla. Gusto ko po sana kayong makausap tungkol sa mga bata. Napaiwas ng tingin si Isla sa lalaki dahil ang tingin nito ay parabang kinakain nito ang kaluluwa niya. Umalis ang lalaki. Napakamot ulit siya sa batok. Ano ba yun? Yes ba yun? Since silence means yes? Napagdesisyonan, nasundan na lamang ang lalaki. Pumunta ito sa swimming pool. Tumigil siya nang nasa likod na siya ng lalaki. Pagpasensyahan niyo na po. Ang triplets ay inaasal nila kanina. Sana maintindihan niyo po ang mga bata at masabaan niyo po ang pasensya para sa triplets. Sagot pa nito. Hindi makita ni Isla kung ano ang reaksyon ng lalaki dahil nakatalikod ito. It's okay. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Napakunot noo si Isla. Hanggang kailan po ba kayo dito? Napakibit balikat ang lalaki. I don't know, maybe 1 week? Nagulat si Isla. 1 week? Pero 2 weeks mula ngayon ay birthday na po ng triplets Hindi po ba kayo makikiselebrate sa birthday ng triplets? Umiling ang lalaki at tumingin sa kanya. Mas mabuti nang hindi nila ako kasama. Makakabuti sa aming tatlo na hindi kami magkasama. Napakunot noon si Isla. Ano pong nakakabuti doon? Nakakabuti na hindi kayo magkasama ng triplets? Mga anak mo po sila. Tumango na lamang si Jude. Siguro naman ay alam mo na ang istorya ng pamilya namin. Tumango si Isla. Opo, alam ko po. Hindi naman po sa nakikialam ako sa pamilya niyo Pero mahalaga po sa akin ang mga bata. Alam ko pong hindi masasabi sa inyo ng mga batang salubin nila kaya ako na lang po ang magsasabi. Alang-alang sa kanila. Muling huminga ng malalim si Isla. Nasasaktan po ang mga anak niyo dahil sa paglayo niyo. Nawalan na nga po sila ng mommy tapos pati na rin po ang kanilang daddy mawawala din. Or should I say nawala na nga dahil lumayo kayo sa kanila. Nakita ni Isla ang pagtiimbagang ng lalaki. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Lumayo ako sa mga bata para sa ikabubuti nila. Nagtataka naman si Isla habang nakatingin sa lalaki. Para sa kabutihan nila? Nasaan ang kabutihan doon? Dahil ayokong iparamdam sa kanila na sila ang sinisisi ko sa pagkawala ng asawa ko. Napatitig si Isla sa lalaki at nakita niya ang sakit at paghihinagpis ng mga mata nito. Hindi naman nila kasalanan na namatay ang asawa mo Napaiwas ng tingin ng lalaki kay Isla. Wala pong may gusto na mamatay siya, lalo na po ang triplets. Mga bata lang sila sir, wala silang kamongmong sa nangyari. Napabuga ng malakas na hangin si Isla. Alam ko na nasaktan kayo dahil nawalan kayo ng asawa. Pero sana intindihin at isipin niyo naman po na nawalan ng mommy ang mga bata. Napailing si Isla. Hindi lang mommy ang nawala sa kanila. Pati na rin po ang Manila. Siguro nga tamang desisyon niyo na lumayo pero sana po huwag kayong magsisi sa huli. Nawalan na kayo ng asawa, sana huwag din po kayong magsisi kapag nawalan din kayo ng mga anak. Bahagyang yumuko na lamang si Isla sa mga lalaki. Sige po, alis na ako. Good night, Sir Jude. Saad nito. Umalis na rin si Isla at dumiretso sa kwarto niya. Pabagsak siyang naupo sa kama. Napahawak nga siya sa kanyang tuhod na kanina pa nangangatog. Kanina pa nanginginig ang mga tuhod niya habang kausap ang lalaki. Kinakabahan sa kanya. Natatakot siya dahil baka pagalitan siya ng lalaki at ang malala pa ay baka sisantihin siya dahil sa pagiging lapastangan niya at pakailamera. Napabuga ng malakas na hangin si Isla. Bahala na. At least nasabi ko sa kanyang hinanakit ng mga alaga ko. Alam kong nalulungkot sila kahit na nandito ang daddy nila ay para bang malayo. Ngayon alam na ni Isla ang ibig sabihin ng mga salitang yun. Napahiga na lamang si Isla at napatingin sa kisame. Bahala na bukas. Kinabukasan, sa kwarto pa rin kumakain ng dalawang bata. Kumain na ba sila? Tanong ni Nadia kay Isla na
ay kinatango naman niya. Napabuntong hininga si Nadia. Hanggang kailan ba kakain sa kwarto ang mga batang yun? Lihim na tumingin si Isla kay Jude na tahimik lang kumakain. Hayaan niyo na sila, Mom. Lihim na napanguso si Isla at napaisip. Mukhang hindi talaga natauhan ng lalaki sa pinagsasasabi niya kagabi. Napakibit balikat na lamang siya. Bahala na. Ang malaga na sabi niya ang gusto niyang sabihin. Nasa lalaki na yon kung gusto nitong makipag-close sa mga anak nito. Umalis din ang lalaki at hindi na alam ni Isla kung saan ito pumunta at wala din naman siyang pakialam. Wala ba kayong balak na kumain kasabay ng lola niyo? Ilang araw na kayong kumakain dito sa kwarto Hindi rin kayo lumalabas. Hindi ba kayo nababagot dito? Ayaw niyo bang maglaro sa labas? Umiling naman si David. Hindi kami lalabas dito hanggat hindi umaalis ang lalaking yan. David, daddy mo pa rin siya. Hinaplos ni Isla ang buhok ng bata. He's not my dad, Yaya. Niyakap ni Dave si Isla. Wala man kaming daddy ngayon, ay meron naman kaming mommy. Nagtaka naman si Isla at hindi maintindihan ang sinasabi ng bata. Niyakap din siya ni David. Ikaw po ang tinutukoy ni Dave, Mami Isla. Napanganga si Isla. Napaturo sa sarili. Ano? Ako mami niyo? Tumango naman ang bata. Bakit ako iyaya niyo lang naman ako Tumango si Dave. Para po sa amin ni David ay sobra pa po kayo sa yaya. Sa lahat po kasi ng yaya na dumaan po sa amin, kayo lang po ang nakatiis sa ugali namin. Inintindi kami tsaka hindi po kami iniwan. Sumang-ayon naman si David. Tama si bro, ikaw lang maliban kay Lola Nadia. Ang nagtiis po sa amin, minahal kami sa kabila po ng ginawa namin, lalo na po ako. Sorry po sa lahat ng ginawa namin sa inyo Tama po kayo, kailangan lang po namin ng atensyon at pagmamahal ng isang ina. Napaiyak si Isla sa sobrang saya. Huwag kayong magalala. Masalagaan ko kayo at mamahalin. Para ko na rin kayong mga anak, Dave, David at Drake. Hinaplos ni Isla ang mukha ng dalawang bata. Mahal na mahal ko kayo. Sabay na niyakap ng tatlong bata si Isla. Mahal na mahal ka rin po namin, Mommy Isla. Habang nagyayakapan silang tatlo, ay hindi nila alam na nakatingin pala sa kanila sa hamba ng pinto ng kwarto ng triplets. Hindi alam ni Jude kung ano ang maramdaman niya. Mabuti na lang at pumayag na kayo na lumabas ng kwarto. Natutuwang sabi ni Isla nang lumabas ng kwarto ang triplets. Anong gusto niyong gawin natin? Maglaro o maligo sa swimming pool? Nag-isip naman ang tatlong bata pero napatigil nang makita si Jude. Nakakapasok lang ng bahay. Akala ko po ba umalis na siya? Tanong pa nga ni Dave na tinutukoy ang ama nito. Ayun ang sabi ng katulong hindi ko naman alam na babalik agad siya. Lumapit si Jude sa kanila. Dave, David, Drake, may mga binili akong laruan para sa inyo. Tignan nyo. Inilagay ni Jude sa harap ng mga batang paper bag na dala nito. Napatingin naman ng triplets kay Isla, kaya ngumiti siya. Napatingin ang triplets sa isa't isa. No thanks, let's go bro. Hinawakan ni David ang kamay ni na Dave at Drake at hinila nga papunta sa kwarto nito. Napabuntong hininga na lamang si Isla sa inasal ng tatlo pero natutuwa naman siya dahil nag-e-effort na ang kanyang amo para sa mga anak nito. Naku, pagpasensyahan niyo na po ang mga bata Tumingin si Isla kay Jude. Siguro, kinukonsinti mo ang mga bata na wag akong pansinin. Napanganga na lamang si Isla sa pinagsasasabi ng lalaki. Hindi ba close ka na sa kanila? Siguro sinasabi mo sa kanila na wag akong pansinin, no? Bahagyang natawa si Isla. Bakit ko naman po gagawin yun? Tumaas ang isang kilay ni Jude. Dahil galit ka sa akin, kaya ka gumagante. Tuluyang natawa si Isla at napailing. Sir, hindi ako gumagante dahil wala sa bokabularyo ko yun. Isa pa, hindi ko kinukonsinti ang mga bata na hindi kayo pansinin. Dahil una sa lahat, itinaas ni Isla ang hintuturo habang nakatingin sa lalaki. Hindi ako dahilan kung bakit ilang sa inyo ang mga anak nyo. Baka nakakalimutan nyo. Kayo po ang dahilan kung bakit malayo ang loob
ng triplet sa inyo. Nakapamewang na tumingin si Isla sa lalaki. Kaya hindi ko na po kasalanan kung bakit galit sa inyo ang mga bata. Kung ako po sa inyo, mag-effort lang po kayo ng mag-effort kung gusto mong maging malapit sa mga anak nyo. Effort din pag may time, di ba? Hindi porke binilhan mo lang ng laruan ng mga bata, mapapalapit na kaagad sila sa inyo. Ilang taon ka ring nawala, no? Kaya paghirapan mo. Nag-aasar nga nang umiti si Isla sa lalaki. O siya, dalhin ko na rin ito. Kinuha ni Isla ang mga paper bag at umalis na. Sinundan niya ang mga bata sa kwarto nito. Mga bata, ayaw niyo bang tignan ng mga binili ng papa niyo para sa inyo? Napaismid si Drake. Asus, suhol. Napailing naman si Isla. Hindi naman ito suhol mga anak. Siguro, gusto niya lang bumawi sa inyo. Ayaw niyo ba yun? Napatingin si Dave kay Isla. Bakit parang mas kinakampihan niyo po siya, Mommy? Napatingin naman si David sa kanya. Oo nga, Mommy. May gusto ko ba sa daddy namin? Nagulat naman si Isla. Ako? May gusto sa daddy niyo? Tinuro ni Isla ang sarili. Sa masungit niyong daddy? Hindi no, ang sungit-sungit kayo ng daddy niyo. Malay niyo naman kasi gusto na talaga niyang bumawi sa inyo, di ba? Bigyan niyo lang ng pagkakataon. Malay niyo mas magiging masaya kayo kapag naging maayos kayo ng daddy niyo. Sad pa nito. Hindi sumagot ang triplets kaya niyakap na lamang ito ni Isla. Samantala, mabuti naman. Lumabas na kayo ng kwarto niyo at sumabay na rin kayo sa pagkain. Sabi nga ni Nadia. Maliit nang umiti si David. Wala naman po kaming choice eh. Sinunod lang po namin ang sinabi ni Mami Isla. Hindi alam kung ano ang sasabihin kaya napakamot na lamang siya. Sa batok at pilit nang umiti. Bakit niyo naman siya tinatawag na Mami? Hindi naman siyang Mami niyo ah. Sad naman ni Jude. Tumaas ang kilay ni David. Bakit po? Kayo nga po daddy namin pero hindi naman po kayo nagpaka-daddy sa amin, di ba? Nagulat si Isla kaya hinawakan niya ang balikat ng bata. David, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ang sumagot ng ganyan lalo na sa mga matatanda at sa daddy niyo. Napabuntong hininga si Dave. Buti nga ang yaya namin nagpaka-mami sa amin eh. Kayo na ama namin, iniwan po kami. Gulat din na napatingin si Isla kay Dave. The whole time, napagkausap nila ang tungkol sa daddy nito at tahimik lang. Anak, natahimik si Isla nang marinig niya ang tunog ng kutsara na nilagay ni Jude sa pinggan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo dahil iniwan ko kayo. Napahila mo si Jude sa mukha at napabuga ng malakas sa hangin. Nasaktan kasi ako nang mawala ang mommy niyo. She's the love of my life at hindi ko matanggap na nawala siya. Ayoko rin na masaktan kayo kaya pinili ko na lumayo sa inyo. Sa sobrang pag-iisip ko, sa sakit na nararamdaman ko, hindi ko naisip na ang sakit na naidulot sa inyo. Kaya patawarin niyo ko ang mga anak. Umiyak ang triplets pero hindi nagsalita ang mga ito. Napatingin si David kay Jude. Kapag buba pinatawad namin kayo, hindi na po kayo aalis? Ngumiti si Jude at hinawakan ang kamay ng bata. Kung papatawarin niyo ako, pangakong mas mamahalin ko kayo at alagaan. Babawi ako sa inyo sa mga taon na nasayang. Tumayo naman si Jude at lumapit sa mga anak. Pumantay siya at hinawakan ang kamay ng mga to. Mahal na mahal ko kayo, Dave, David and Drake. Patawarin niyo si Daddy. Mas lalong naiyak ang triplets. Niyakap ni Jude ang 3 bata. Napangiti naman si Isla habang nakatingin sa mag-aama. Sa wakas, ayos na ang mga to. Bakit po kayo hindi sasama kay Mommy? Tanong ni Dave habang tinutulungan ni Isla ang mga bata na nag-eempake. Siyempre dahil bakasyon niyo yun bilang pamilya. Ito ang unang bakasyon niyo na magkakasama. Kayo ng daddy at lola niyo. Kaya dapat sulitin niyo ang araw na magkasama kayo. Niyakap ni David ang braso ni Isla. Sumama ka na lang po, Mommy. Ito din po ang unang bakasyon na kasama ka po namin eh. Kayo na po ang tinuturing na mommy namin kaya pamilya ka na rin po namin. Tumango naman si Dave at niyakap din ang braso ni Isla. Oo nga naman, Mommy, please. Nagpapi ice naman ang mga bata. Napakamot si Isla sa batok dahil hindi niya alam
kung ano ang sasabihin. Nakakahiya din naman kasi sa daddy ng kambal. Nahihiya din siya dahil hindi naging mabuti ang usapan nilang dalawa. "Mommy, please!" Pinagsiklop ng triplets ang mga kamay nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Jude. "Oo nga naman, sumama ka na lang, Isla." Gulat na tumingin si Isla sa lalaki pero agad ding napaiwas. "Naku, nakakahiya naman sa inyo, Sir Jude." Lumapit si Jude at tumabi kay David. "Huwag ka nang mahiya sa akin. Sabi nga ng mga anak ko, hindi ka na naiiba sa kanila." "Si Mommy, pumayag na si Daddy kaya pumayag na din po kayo." Napatingin si Isla sa mga bata. Hindi nagtagal, tumayo na rin. Napatalon-talon ng kambal sa sobrang tuwa. Napangiti na lamang siya dahil nakikita niya ang saya ng mga bata. Pumunta sila sa isang bahay, bakasyonan ni Jude sa isang probinsya kung saan malapit sa ilog. "Wow, ang ganda naman dito." "Oo nga, ay napakaganda. Napakatahimik at sariwa ang hangin," sabi ni Isla habang tumango-tango naman ang dalawang bata bilang pagsang-ayon. Pumasok na sila sa bahay at pumasok sa kanya-kanya nilang kwarto. Kaagad na nakipag-bonding ang kambal sa ama nila. Nakaupo sa kumot na nilapag nila si Isla at Nadia, habang si Jude at ang kambal naman ay nakikipaghabulan. Napakasaya nilang tignan, no? Nagulat si Isla nang makita na umiyak ang babae. Kaagad niya itong binigyan ng tissue. "Bakit po kayo umiyak, madam?" Napasinghot ang babae at pinunasan ng luha nito. "Wala to, masaya lang ako kasi sa wakas naging maayos ng mag-ama. Matagal ko tong ipinagdasal na maging maayos silang tatlo. Alam ko kasi na silang apat ang makakapagpahilom ng sugat sa puso nila." Napatingin si Isla sa babae nang hawakan nito ang kanyang kamay. "Maraming salamat sa iyo, Isla. Kundi dahil sa iyo ay baka hindi na naging maayos pang mag-aama." Napakunot naman ang noo si Isla. "Ho, wala naman po akong ginawa eh." Napatingin si Isla sa babae. Umiling si Nadia. "No, Isla. Napakalaki ng naitulong mo. Ikaw ang naging mommy ng mga bata at ikaw ang nakapagpabago kay Jude." Nanlaki ang mata ni Isla. Nang sabihin ng matanda, "Kaya nga kung sakasakali man gusto kong ikaw ang pakasalan ng aking anak na si Jude." "Ho? Kasal?" Biglang nailang si Isla at pilit na natawa. "Naku, wala po sa isip ko ang ganyan, madam eh. Masaya naman po ako sa trabaho ko at dahil po dito ay nakakatulong ako sa pamilya ko. Masaya din naman po ako para sa mga bata." Ngumiti na lamang si Nadia at tumingin ulit sila sa mag-aama na naghahabulan. Kakalabas nga lang ni Isla sa kwarto ng triplets. "Ay, kabaing buntis! Ano ba kayo? Bakit ba naman kayo naghihintay sa harap ng pintuan? Nagulat tuloy ako." Nagtataka si Isla nang makita na tahimik lang ang lalaki. Maya-maya pa nagsalita ulit ito. "Tulog na ba sila?" Tumango naman si Isla. "Pwede ba tayong mag-usap?" Saad pa niya. Natawa na nga lamang si Isla. "Hindi pa po ba tayo nag-uusap ngayon?" Sinama ng tingin ni Jude si Isla dahilan parang umiti siya at mag-peace sign. "Parang nang-joke lang eh." "Sige na nga po, pwede na tayong mag-usap." Umalis ng lalaki kaya sumunod siya. Lumabas sila ng bahay at humarap sa ilog na tila kumikislap dahil sa liwanag na nanggagaling sa buwan. "Ano po bang pag-uusapan natin?" Saad nga nito. Nababagot na si Isla dahil segundo na ang lumipas o isang minuto na hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Pakiramdam niya ay mukhang wala namang balak magsalita ang lalaki. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula." Tumingin ang lalaki kay Isla. "Nahihiya ako sa iyo eh." Nagtaka naman ang babae. "Bakit naman po kayo mahihiya sa akin? Sa isang yaya na katulad ko?" Umiling si Jude. "Hindi ka lang basta yaya, Isla. Itunuring ka ng ina ng mga bata." Bahagyang natawa si Jude. "Kung hindi dahil sa iyo ay baka hanggang ngayon, hindi pa rin kami okay." Napabuga ng malakas na hangin si Jude at tumingin sa mga mata ni Isla. "I just wanted to tell you how I'm so thankful. Dahil sa'yo, narealize ko ang pinakawalan ko.
Maliit na ngumiti si Jude kay Isla. Kung hindi dahil sa'yo ay baka hanggang ngayon, hindi ko pa nare-realize na pwedeng mawala sa akin ng mga bata. Sa isip ko kasi noon nandyan lang naman ang mommy para mag-alaga sa kanila. Hindi ko naisip na kailangan pala nila ako. Naging makasarili ako all these years. Sarili ko lang iniisip ko habang hindi ko iniisip na nasasaktan na rin pala ang mga anak ko. Tumango naman si Isla. Alam niyo sir, dahil sa ginawa niya ay nagiba ang ugali nila. Naging makulit sila, naging attention seeker to the point na nakakasakit na sila ng ibang tao. Ilang yaya na ang dumaan sa kanila dahil siguro inaasahan nila na kapag wala na ng yaya nila ay bumalik ka. Napatitig si Jude kay Isla. Ikaw, bakit ka nagtagal sa kanila? Nabalitaan ko ang mga pinaggagawa ng mga anak ko sa'yo. Bahagyang natawa na lamang si Isla. Well, maliban sa kailangan ko ng pera, para sa pamilya ko at naiintindihan ko ang mga batang yun. Mga bata pa sila at hindi pa nila alam kung ano ang ginagawa nila. Lalo na't nalaman ko kung bakit sila ganun. Atensyon at pagmamahal ang kailangan ng mga batang yun kaya hindi nagtagal ay nakuha ko rin ang loob nila. Biglang natigilan si Isla nang umiti ang lalaki. Kumabog ng mabilis ang puso niya dahil masaging gwapang lalaki sa pagngiti nito. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Isla, at hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Napakunot ng noo si Jude nang hindi na magsalita si Isla at nakatulala lamang na nakatingin sa kanya. Napasinghap si Isla nang hawakan ng lalaki ang pisngi niya. Wala ka namang lagnat pero bakit namumula ang magkabila mong pisngi? Takang tanong ni Jude. Nanlaki naman ang mga mata ni Isla at agad na napatalikod. Napahawak siya sa pisngi niya at naramdaman ang pag-init nito. Napamura siya sa isip niya. Anong nangyayari sa kanya? Bakit biglang uminit ang magkabila niyang pisngi at bakit kumakabog nang bibilis ng ganito ang puso niya? Umiling-iling si Isla habang nakatalikod siya. Ha? Wala to. Huminga ng malalim si Isla pero hindi na nautal. Tungkol sa mga bata, wala kang dapat na ipagpasalamat dahil trabaho ko naman yun. Mahal ko ang mga bata. Sige na sir, matutulog na po ako. Good night. Dahan-dahan na naglakad si Isa at naglakad din ng mabilis. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at doon, nahiga na kaagad. Bakit ganito? Bakit ko nararamdaman sa kanya yun? May gusto na ba ako sa masungit na yun? Napapailing si Isla at pinagsasampalang magkabilang pisngi niya. Ngumiti lang siya Isla. Crush mo na siya? Para sa isang ngiti lang? Matulog ka na nga at baka bukas ay wala na yung kung ano man yung nararamdaman mo para sa masungit na yon. Pinili na lamang ni Isla na matulog kaysa isipin kung bakit siya nagkakaganito. Baka pagod lang naman siya. Kinabukasan nagising si Isla na akala niya ay mawawala ng nararamdaman niya para sa masungit na lalaki. Pero hindi pala. Naiilang na tuloy siya kapag kasamang lalaki at kapag nakikita niya na nakatingin ito habang nakangiti. Pwede mo ba akong samahan sa bayan, Isla? May bibilin lang ako para sa birthday ng triplets. Alam mo kung ano ang gusto ng mga anak ko kaya samahan mo ko. Paanyaya nga ni Jude. Hindi sana papayag si Isla sa gusto ng lalaki dahil naiilang siyang kasama ito pero dahil para naman sa mga bata ang gagawin ito, sasama na lamang siya at hindi na muna niya papansinin itong kakaiba niyang nararamdaman. Sige sir, magpapaalam muna ako kay madam at sa mga bata. Tumungo naman si Jude, pero wag mo munang sabihin sa kanila ang plano ko. Ngumiti naman si Isla at nag-thumbs up pa. Oo naman sir. Umalis na rin nga sila at pumunta sa bayan. Itinuro nga niya ang mga bagay na alam niyang ikatutuwa ng triplets. Magugustuhan ba ng mga bata na magpa-party sa bahay sa birthday nila? Tanong ni Jude. Napangiwi naman si Isla sa tanong ni Jude. Birthday party? Sino ba namang invited? Malayo tayo sa Maynila. Napaisip naman si Isla. Masaya naman ang mga bata kahit kaunting salo-salo lang lalo na't ito ang unang birthday ng triplets na kasama nila ikaw. Sa tingin mo? Tumango naman si Isla.
Simple lang naman ang pangarap ng triplets eh. Kundi ang makasama kayo na daddy niya. Tumingin si Isla sa mga damit na gusto nga niyang bilhin para sa mga kapatid at pamilya niya. Ipadadala nga niya ito. Habang pumipili si Isla, napapatingin din si Jude sa mga banta at may nakita nga siya at lihim niyang binili. Makalipas ang 2 araw ay birthday na ng kambal. Nagising ang kambal, kaagad na kumanta sina Isla, Jude at Nadia. Habang hawak ang 2 birthday cake. Sina Nadia at Jude ang may hawak sa 2 cake at si Isla naman ang sa isa pa. Meron ding happy birthday na banner at balloons. Happy birthday mga apo. Lumapit si Nadia sa mga bata at hinalikan nito sa pisngi. Happy birthday mga anak ko. Hinalikan ni Isla sa noo ang 2 bata. Napatingin kay Jude ang triplets habang may ngiti sa labi. Ngumiti si Jude at lumapit sa mga anak. Happy birthday, Bovis. Bahagyang kinulo ni Jude ang buhok ng mga bata. O wish na kayo. Pumikit naman ang 2 bata at sabay na humiling. Sana maging totoo na. Mami ka po namin. Nabilaukan na lamang sa sarili niya si Isla sa hiling ng mga bata. Pilit na lamang siyang ngumiti at nang mapatingin kay Jude ngumiti rin ito. Nagluto na nga rin si Isla ng mga paborito ng mga bata. Nagsalo-salo sila at masayang kumain. Pati na rin ang pagtanggap ng regalo ng daddy nila. Ito po ang pinaka-the best birthday ever para po sa amin ng kapatid ko. Kasi kompleto po tayo, kasama po natin si Lola Nadia, si Daddy at si Mami Isla. Napangiti si Isla sa sinabi ni Dave. Sabi naman ni David, sana hindi na tayo magkakahiwalay. Sana forever na tayong ganito. Dagdag pa nito. Ngumiti naman si Jude habang nakangiti kay Isla. Naiilang na tuloy ito sa lalaki. Natapos ang araw na masaya ang kambal sa birthday nila. Isla, let's talk. Saad nito. Bahagyang nagulat si Isla nang marinig ang boses ni Jude. Sa likod niya, nasa labas siya ngayon at nagpapahangin. Hindi kasi niya dinadalaw ng antok. Kunwaring humikab si Isla. Bukas na lang sir, inaantok na kasi ako napagod ako sa kakaluto kanina. Pagdadahilan niya. Aalis na sana si Isla nang hawakan ng lalaking kamay niya. Nagulat siya nang makaramdam siya ng kuryente sa kamay. Iniiwasan mo ba ako, Isla? Seryosong tanong pa ni Jude. Samantalang, kunwaring nagulat si Isla. Ho? Bakit ko naman po kayo iiwasan? Parang naiilang ka sa akin Diretsong sabi ni Jude. Naiilang ka ba sa akin dahil may nararamdaman ka para sa akin? Mas lalong natawa si Isla. Hindi lang po pala kayo masungit. Assuming din. Pilit nang umiti si Isla. Napalunok ng mariin si Isla nang dahan-dahan na lumapit si Jude sa kanya. Hindi rin naman siya nakagalaw. Kung talagang wala kang gusto sa akin ay bakit hindi ka makatingin? Itinaas ni Isla ang noo at tinignan ng lalaki sa mga mata nito. O ayan, mas lalong napalunok si Isla nang ngumisi ang lalaki. Hindi siya nakagalaw nang hinaplos ni Jude ang pisngi niya at hinalikan siya sa labi. Nanlaki ang mga mata niya at nakita niyang nakapikit ang mga mata ng lalaki. Sana tuparin mo ang hiling ng mga bata. Napakunot na si Isla at hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Sa 6 na taon, nawala ang asawa ko, ay ngayon lang ako ulit nakaramdam ng ganito. Inipit ni Jude ang ilang hibla ng buhok sa gitna ng tenga ni Isla. Naparamdam mo sa mga anak ko ang pagmamahal ng isang ina at naparamdam mo rin sa akin ang pag-ibig na ilang taon kong hinanap. Napakurap-kurap si Isla. Gusto mo ko? Umiling si Jude dahilan para magtaka ang babae. Dahil mahal na kita. Diretsang saad naman ni Jude. Hindi nakapagsalita si Isla, napapailing na lamang siya at bahagyang lumayo. Pero bakit? Ang ibig kong sabihin, ilang buwan pa lang tayong nagkakilala pero minahal mo na ako? Parang ang bilis naman ata.
Hinawakan ni Jude ang kamay ni Isla. There's nothing impossible in love, Isla. Walang pinipiling oras sa panahon. Ang pagmamahal. Pinagbigyan mo ang mga anak ko na maging ina nila. Bakit hindi mo ako mapagbigyan na mahalin ka? Napailing si Isla. Magkaiba kayo ng mga anak mo, Jude. Pwede nila akong mahalin bilang ina at pwede ko silang mahalin bilang mga anak ko pero... Napakunot noo si Jude. Pero ano? Hindi mo ba ako gusto? Natahimik si Isla. Pero bakit ako? Hinawakan ni Jude ang kamay ni Isla. Dahil ikaw ang nagpa-realize sa akin ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit naging maayos kami ng mga anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka hanggang ngayon, magkalayo pa rin kami. Ikaw ang naging tulay sa amin ng mga anak ko, Isla. Napaiyak si Isla. Pero hindi ko kayang palitan ang asawa mo, Jude. Hinaplos ni Jude ang pisngi ni Isla. Hindi mo naman siya papalitan. Dadagdagan mo lang siya. Nanlaki mga mata ni Isla. Ano? Hinampas ni Isla ang dibdib ni Jude. Natawa na lamang si Jude. Ano ka ba, biro lang. Hinawakan ni Jude ang kamay ni Isla. Napabuntong hininga si Jude. Kahit kailan hindi na mapapalitan. Ang namatay kong asawa pero hindi naman ibig sabihin nun. Hindi na ako pwedeng magmahal ulit. Sinara ko na ang puso ko para sa ibang babae. Pero nabuksan mo ito nang walang ginagawa. Kusa itong bumukas para sa'yo. Kaya ayaw kitang pakawalan. Sana, pagbigyan mo ako para sa akin. Para sa mga bata. Napalabi si Isla at bahagyang natawa. Tama ka, Jude. Wala talagang imposible sa pag-ibig. Pakakasalan kita. Nagulat si Jude. Pakasal agad? Hindi pa nga ako nagpo-propose eh. Sinamaan ng tingin ni Isla ang lalaki tumalikod. Huwag na nga lang. Aalis na sana si Isla nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Ito naman para binibiro lang eh. Oo na, magpapakasal tayo. Napasimangot si Isla pero napailing na lang din. Napakahilig talaga ng lalaki na asarin siya. Ikaw talaga. Ngumiti ang lalaki dahilan para mawala ang inis ni Isla sa lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya. Okay, Jude. Pakakasalan kita. Hindi para sa mga bata kundi dahil mahal din kita. Napangiti rin si Jude. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. At nagkagusto ko sa'yo. Napakasungit mo naman. Mahangin ka din. Natawa at napailing na lamang si Isla. Pero pag-ibig nga naman kapag tinamaan ka agad. Oo, Jude. Mahal din kita. Agad na niyakap ni Jude ang babae. Papayag ka nang pakasalan ako? Humiwalay si Isla. Hindi ka pa nga nagpo-propose eh. Natawa naman si Jude. Mukhang binabaliktad siya ng babae. Iniluhod niya ang isa niyang tuhod. Isla, hindi na tayo bumabata pa. Will you marry me? Pwede bang sa susunod na muna ang singsing? Natawa naman si Isla at napaiyak sa sobrang tuwa. Oo, Jude. Pakakasalan kita. Kunwaring may sinuot na singsing si Jude sa daliri ni Isla at natawa na lamang ito. Tumayo naman si Jude at niyakap siya. Mahal na mahal kita, Isla. Napangiti naman si Isla. Mahal na mahal din kita, Jude. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal na nga rin sina Jude at Isla. Sa ilang buwan na yun, mas nagkakilala sila at talaga namang nagbonding sila kasama ang triplets. At nabuntis na rin pala sa lumipas na buwan si Isla. Dumating din ang araw ng manganganak nito. Palakad-lakad si Jude habang nasa labas ng emergency room. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Ano ba, Jude? Nahilo na ako sa kalakad-lakad mo ha? Sabi ni Nadia habang nakaupo sa waiting chair katabi ang kambal. Kinakabahan ako, Mom. Paano kung may mangyaring masama kay Isla? Naupo si Jude sa tabi ng anak. Natatakot ako na baka maulit na naman ang nangyari noon. Paano kung mawala din si Isla sa amin? Hinawakan ni Nadia ang kamay ng anak. Jude, anak. Magkaiba si Cherry at Isla. Alam kong malakas si Isla at alam kong
Lalaban siya para sa'yo, para sa mga anak niyo. Ilalabas ni Isla ang anak niyo nang malusog at buhay naman. Nalalabas si Isla mula sa emergency room. Napasapo na lamang si Jude. Sa mukha. I just hope, Mom. Napatingin si Nadia sa mga apo niya. Magiging okay lang po ba si Mommy Isla, Lola? Nag-aalalang tanong ni Dave. Tumango at ngumiti naman si Nadia. Oo naman mga apo. Manalangin tayo na magiging maayos ang lagay ng kapatid niyo at ng mommy niyo. Tumayo naman ang triplets. Ipinagdikit ang mga kamay. Sabay-sabay silang nanalangin. Maya-maya ay lumabas din ang doktor na siyang nagpaanak kay Isla. Agad na napatayo si Jude at lumapit sa doktor. Ganon din ang ginawa ni Nadia at ng triplets. Kamusta ang asawa ko, Dok? Ang anak ko. Kinabahan ng sobra-sobra si Jude. Sasagot ang doktor. The baby girl is healthy. Naging masaya sila sa naging balita. Ang asawa ko po. Mas lalong kinabahan si Jude dahil sa tagal magsalita ng doktor. Maraming dugo ang nawala sa asawa niyo. Nawalan din siya ng malay dahil sa sobrang panganganak. But she will be fine. Napalunok si Jude. Sigurado po ba kayong magiging okay pang asawa ko? Tumango ang doktor at ngumiti. Yes, Mr. Jude. Congratulations. At maiwan ko na muna kayo. Inilabas na rin si Isla at inilipat sa private room. Nakahawak sa kamay si Isla. Gumising ka na, babe. Huwag mo naman akong pakabahin. Napatingin siya sa babae nang dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Isla, gising ka na. Alam mo bang pinakaba mo ko? Akala ko pati ikaw ay mawawala na sa akin. Maliit na ngumiti si Isla kahit pa medyo nangihina pa rin siya. Ipinangako ko na sa inyo na hindi ko kayo iiwan, di ba? Hinalikan ni Jude ang noo ni Isla. Pangako, last na to. Hindi ka na manganganak ulit. Baka hindi ka ang mamatay sa panganganak, baka akong mamatay sa puso sa tuwing manganganak ka. 3 na rin naman ang mga anak natin. Ngumiti naman si Isla. Nasaan ang mga anak natin? Pumasok naman sa kwarto, si Nadia bitbit ang anak nila. At kasama nito ang triplets. Ang ganda niya. Ngumiti si Jude. At hinaplos ang mukha ni Isla. Kasing ganda ng mommy niya. Lumapit naman si Dave at David kay Isla. Mommy, may prinsesa na tayo, sabi ni Dave. Itinaas naman ni David ang kanang kamay. Pangako sa'yo, Mommy, aalagaan ko ng mabuti si baby sister. Kami ang magiging tagapagtanggol niya. Napangiti naman si Isla at hinaplos ang mukha ng triplets. Thank you mga anak. Saad pa nga nito. Nagkatinginan sina Jude at Isla at napangiti na lamang sa isa't isa. Sobrang saya niya na ngayon nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Hindi nakala ni Isla na magiging instant mommy siya. Nang 3 bata na aalagaan lang naman niya. Kahit hindi nanggaling sa kanyang mga bata, minahal naman niya ang mga ito para tunay na anak na rin niya. Hindi rin inakala ni Isla na pati ang ama ng triplets makukuha niya ang puso. Ngayon masaya na sila sa pamilya nila. Pantay-pantay ang pagmamahal ni na Jude at Isla sa mga anak nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Jude at Isla na masaya at matiwasay na nga ang buhay ngayon kasama ang kanilang 4 na anak. Si Isla na naging tulay para maging maayos ang mag-aama at magkaroon ng kumpletong pamilya ang mag-aama. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan. Maraming salamat po at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Filiantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen,
Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Corospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Jane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding
Liege Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes,
Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.